Kod na mga balita. Sapol ni Jarius Bondo. Makiscoop sa mga puputok na issue. Sapol ni Jarius Bondo. Mainit na komentaryo. Malalimang interview. Special report. Scoop at tips sa modernang buhay. Sapol ni Jarius Bondo. At ngayon, narito na ang batikang kolumnista, Journalist of the Year ng Metrobank Foundation, Hall of Fame Journalist and Opinion Writer of the Year ng Rotary Club of Manila, and Golden Dove Awardee, Mr. Jarius Bondo, kasama si Miss Marisa. Good morning, Miss Marisa. Good morning, Jarius. Good morning, mga kaibigan. It's a beautiful Saturday morning. And it's 8:01. Ang galing si Mystica. Si Mystica. Walang takip, walang tinatago. Kaya lang si Winner, parang mali siyang wala. Ang sinasabi dyan, parang patama rin yan sa mga kandidato. Exactly. Kitang-kita mo na yun sa akin. Ipakita mo rin yun sa'yo. Ibig sabihin, ano agenda mo? May nililihim ka ba? Ano ba't ka kumakandidato? Ano ba talaga? Magsisilbi ka o magnanakaw? Galing, Ang nag-compose niyan si Mon Del Rosario. Kinanta ni Mystica. Ito ay kasama dun sa Pagbabago album na produce ng award-winning songwriter and singer Trina Belamide. It was a project by the Pagbabago at Pilipinas movement. Noong 2003, in time for the 2004 election. Yeah. Grabe, Very up pa rin siya, Oo. Yung mga kandidato, labas niyo na, walang mga hidden agenda at mabibisto kayo. Diba? Ay, yung mga tiga South, Metro Manila. Oo, baka you could skedaddle. Punta kayo dyan sa Alabang Town Center. Open. Mamaya, opening hours, Oo, mall hours. Kahapon nag-start to April 8 hanggang bukas. So 8, 9, and 10. Project ito ng Rural Rising. Tulungan natin ang mga magtatanim natin, mga magsasaka. Pero may tulong din sa atin. Ganito, here's the deal. For 699 pesos, bibigyan kayo ng isang kahon na 16 by 16 inches. Tapos, 10 minutes, punuin nyo ng lahat ng gusto nyong prutas at gulay. Yung produce na natin. Yung produce na nandun. Kahapon nagsimula. Meron ngayon, buong araw ngayon, na mall hours hanggang bukas. Yung mga tiga South Metro Manila, mga tiga paligid, mga tiga Cavite, Laguna, Rizal, dumayo na rin yung mga tiga North area at saka East, Kasi pagkakataon na natin itong tumulong at makabili rin ng mga paborito nating mga prutas na dito produce sa Pilipinas. Tama, walang mga hindi mo maintindihan ng mga additives, preservatives, di ba? Hindi sinaksakan ng kung ano-anong 3 buwan na abot yung carrots mo, nagtataka ka, Pero pag putol mo, wala nang laman yung loob. Pero ang ganda-ganda tingnan ng labas kasi yung pala made in China. Mahirap yung ganun. Ito, totoong gawa rito. Natulong sa mga farmers. Wala nang middlemen. In fact, may mga farmers daw who will be there. Sa Alabang Town Center ito, Alabang Town Center. Gandang project nito, Rural Rising Philippines. Thank you very much for thinking this up. Napakagaling. Alam mo, kasi nakakaawa. Biruin mo, earlier this week, napabalita. Nakakaano na yan, Yung sinunog na lang ng mga magsasaka sa Mindoro, yung kanilang ani ng sibuyas. Kasi wala na Istorbo na rin sa kanila. Hindi naman nila maisalya sa merkado. Wala raw transportasyon. Ewan ko ba kung ba't hindi sila natulungan ng mga lokal na gobyerno nila. Tsaka Department of Agriculture, provincial tsaka regional officials doon sa Southern Tagalog Islands. Sa Mindoro, 9,000 kilos. 9,000 tons. 9,000 tons. That means 9 million kilos. Imagine natin, 9 million kilos ng pulang sibuyas. Pulang sibuyas.
mga kaibigan, na tinapon na lang ng mga nag-ani nito kasi wala, hindi nila maibenta. Kailangan nilang ihanda na yung lupa nila para sa susunod na Grabe. Samantalang sa ibang lugar, nagbebenta ng smuggled na pulang sibuyas galing sa India. Meron ding smuggled na yellow onion, yung dilaw naman, yung sibuyas puti, kung tawagin natin sa Tagalog. Masarap yung sa bistik, ano? Ayan, galing naman sa China. Ewan ko ba kung bakit pumapayag kasi mag-import ang Department of Agriculture. Pag may permit to import, meron na ring smuggler na katapat yan sa Bureau of Customs naman. Grabe. Nag-aanohan yan, parang kumbaga pasahan ng bola hanggang ma-shoot nila. No? Doon sa court nila, kita sila pareho. Yung mga kawatan sa Department of Agriculture, tsaka mga kawatan sa Bureau of Customs. Tsaka hindi na yan Department of Culture eh. Department of Agriculture, sorry. Hindi na yan Department of Agriculture. Destruction of Agriculture na ang ginawa eh. Biro mo sa bigas. Okay. May rice tarification. Kahit sino pwede magpasok ng bigas dito, basta magbayad ng 50% tariff. Taripa, duty, buwis. Anong ginawa? Binaba yung taripa. Or, wala na. Ang usapan dyan, 50% ang taripa, bago pa dumating yung kargamento mo, babayaran mo na yan. Kung kapos yung naipasok mong kargamento, malas mo. Nagbayad ka na ng mas malaking buwis. Pero yun ang usapan kasi bakit? Yung taripa niyan gagamitin para i-improve yung rice farming. Diba? Okay. Tsaka pambili ng mga local produce naman na palay. Hindi eh. Winalang hiya eh. Nagkaroon pa ng smuggling. Ganon din sa mais. Ganon din sa patuka, sa feeds. Tapos nag-i-import kasi. Basta may import, may katapat na smuggling. Sibuyas, yan, gulay, prutas. Kasi, why do you say may katapat? Dahil nire-recycle yung permit? Nire-recycle o kaya nag-under-declare sila, nag-misdeclare. Kumbaga front lang yung permit. yung permit. Tapos yung pala, mas marami ang pinasok, binabaan nila ang presyo. Pati isda na ninakaw ng mga Chinese militia, maritime militia trawlers dito. Isda na bonito, yan yung galunggong, yung ang tawag na yung mamaya yung mackerel, yan, pati mackerel, no, yun. Bibili natin sa China. Ang baba lang ng taripa sa isda. Anong palagay mong sinasabay doon? Di baboy, tsaka manok, isinisingit. Kasi yun, mataas ang taripa doon. Tapos yung sinabi nga natin last week, tinatanong natin kay Senate President Tito Soto, Sir, bakit ba willing-willing sila magpasok ng smuggled na gulay at prutas? Ang lipis ng tubo sa ganyan. Oo. Pupunuin mo yung isang cargo container. Malipis ang tubo mo, smuggling, pwede ka pang makulong eh. Kasi, ang smuggling is economic sabotage, non-bailable. Bakit mo papasok ng ganyan na? Droga yan malamang. Nakatago sa gulay na galing China. Di ba? Yun ang nandun ang kita. Hindi iniimbestigahan niya ng House of Representatives kung saan sila raw ang mga tunay na kinatawan ng mga mamamayan. Pati yung mga sinasabi nga ni kaibigang Ted Filon, yung mga nagre-represent ko na mga rural folk, mga magsasaka, mga nagagawa nyo? Wala. Ay, nako. Anyway, ito, balikan natin, pasyal kayo sa Alabang Town Center. Today and tomorrow na lang ito, in this deal, na pagtulong na rin sa mga magsasaka natin, pero tulong din sa atin for 699, 700 pesos. Bigyan kayo ng isang kahon, 16 by 16 inches.
Tapos 10 minutes, punuin nyo ng lahat ng gusto nyong gulay tsaka prutas. Yun. Pag silbato, tama na. Oo. Magsama kayo, buong pamilya para marami kayong mabili. During mall hours daw. Ang Okay. laking tulong sa mga farmers at walang middlemen. Okay, happy araw ng kagitingan sa lahat. Kung normal times to, holiday to eh. Ay, Sabado pala ngayon. Mamaya na ako babati. Pagbalik, it's 8:15. At ngayon, balikan natin ang programang Sabog ni Jarius Bondo. 8:17, happy birthday to Archibald Po. Happy birthday, Archie! At kay Kumadre Virgie Pansacola, Kumadre Tess Mariano, at kay Sheila Munoz, happy birthday! Happy birthday din kay Boss Edgard Cabangon. Sa April 12, happy birthday, Luisa Dominique Oviedo. Good morning kila Mr. Renato Balagtas ng Senior Citizens of Jaén, Nueva Ecija. Engineer Dante Aquino ng Dagupan City. Ate Baby Flor and Kuya Verly Escarilla ng Tanza, Cavite. Hello kila Oya Vasquez, Norbert Chincuanco, Jaime and Heidi Chua, Jerry Fang, Mari Cabrera, Mon and Oji Conde Ng Imos, Cavite. Kila Tony and Stella Silva, Norman Javier ng Cainta. at Susan Nahera, Jerry Bato, Godi Bangba, at Pina Mendoza, Rudy and Livy ng Antipolo. Good morning kila Banji and Beth Terradon. And fervent prayers for the complete healing and quick recovery of our dear friend Ed Salonga. Okay, it's 18 minutes after 8. Pag-usapan natin itong pinapanukala ni Senator Aquilino Pimentel III na estate tax investigation. Kasi ito, nagiging hot issue, itong mga kaibigan, itong kay Ferdinand Marcos Jr., former senator, na meron pala silang unpaid estate tax, 23.3 billion pesos noong pang 1997 ito. Ngayon, Sa ano ba ang nangyari? Ba't hindi nasisingil ito? Hanggang ngayon, lumobo na nga. Sabi mo, 203.8, 0.8, halos 204 billion na ito. Tsaka ano pa ba ang kalagayan ng iba pa mga estate taxes? Kapos na kapos ang gobyerno sa pondo. Utang tayo ng utang. Kailangan din ng pambayad ng utang. Sa buwis kukunin yun. Oo. Diba? Kesa naman sa isabong, di ba? Oo. Diyan na lang kunin. Okay, makikipagkwentuhan tayo. Good morning po, sir. Senator. Coco Pimentel. Morning, sir. Magandang umaga, maing buntag, naimbag na bigat, Jarius, Marisa, sa lahat po ng nakikinig sa atin. Thank you for your time. Thank you for your time, sir. Sir, matutuloy ba itong Senate inquiry on estate taxes? Depende po yan sa mga kasama ko sa Senado kasi we need the cooperation of the other members of the Senate. Hindi pwedeng mag-isa lang akong kumilos dyan. I need the committee chairman to take cognizance of the resolution and then magpatawag ng hearing. I will of course attend para may quorum. Opo. So, nag-file na po kayo ng resolution? Yes, March 28 pa. Ay, matagal na. Okay, at may action na po ito. Ni-refer na po sa proper committee. Since naka-break kami, Jarius, hindi siya mare-refer formally, but we have power. Our committees can hear what has been referred to the committee, and then the committee can, by reference, kunyari, meron din siya mga tax measures na pending sa kanya, pwede na rin niya i-take notice na, meron na rin na file na ganito, i-hear na natin ito. It's about tax, it's about BIR powers, it is about the National Internal Revenue Code. Kung may mga ganyan, kasi may mga measures naman na amending the code Pwede na po nating isama yan. And then, of course, the Blue Ribbon, ang Blue Ribbon kasi ang most powerful committee sa Senate, with or without my resolution, na kahit wala, sinasabi ko kahit wala,
pwede niyang imbestigahan itong national issue na ito. So, pwede ito. So, Committee on Finance, sir, ang... Theoretically, pwede ang naisip ko na pwede, at ito na rin kinonfirm sa akin ni Senate President Soto. Sabi niya, there are many ways to skin a cat, sabi niya. So, we have the Blue Ribbon Committee. Headed by Senator Gordon. We have Senator Gordon, because the non-collection might be malfeasance, misfeasance, or non-feasance in office. Yun yung mga terms dyan, yung mga refusal to act, mga ganon. And then, since this is about a potential 3 billion collection of government, this can be sa Finance Committee kasi kailangan ng pera ng gobyerno ngayon for ayuda sa mga naghihirap nating mga kababayan na napakarami na nila. Diba? Na talagang naghihirap na po ang buong bansa. So this will be finance. And then, Senator Sani Angara, sir? Yes. Senator? Yes, Sani Angara. Yeah. Nagkausap na po kayo? Hindi pa kami ni Sani Angara. Ngayon si Ways and Means naman, because Ways and Means is how to collect taxes. So ito na yon. This is about National Internal Revenue Code, kulang ba ang powers ng BIR as far as pagdating sa estate tax, mga ganon. So, pwede rin. So, 3 possible committees yan. Sino po ang chairman ng pangatlo, yung Ways and Means, sir? Ways and Means is Senator Pia. Okay. Inahanap ko sila. I think yung dalawa kasi non-candidates, they may be out of the country. Senator Gordon naman is around, campaigning all over the country naman. So ano po ang sinasabi ng mga iba pa? Halimbawa, si Senator Amy Marcos. Hindi naman kami nag-usap tungkol dito. Siguro busy rin siya sa kampanya ng kanyang kapatid. So, sino ang mga kailangan maimbita rito, sir? Okay. Sabi kasi ng aking resolution, this is also in aid of legislation. Actually, mas in aid of legislation ito. Oo, kasi 1997 pa, Ba't ganun? Tingnan natin ano ba yung tax code natin? Di ba ang mga middle class na taxpayer, pagka BIR ng kausap nanginginig eh. Sa pagdating sa income tax, tax, whatever. 2 Mondays from now, deadline. Absolute deadline po yan ng pagbabayad ng income tax. Dapat mag-file ng ITR, tapos magbayad ng tax, mga ganun. Pagdating na middle class, nanginginig. Pero bakit pagdating sa upper class, pagka 23 billion na ang usapan, tandaan natin estate tax is a percentage of gross estate. So, ibig sabihin nun, parte lang po yan. Yung 23 bilyones, world record amount yan eh. 23 bilyones na pesos, parte lamang. Hindi yan ang kabuuhan. Parte lamang yan. 60% po yun eh. 60%. So, ang ibig sabihin, ang buong estate ay halagang mahigit. Halos 39 billion. 60% nun yung 23.3. Meron ako nakausap na tax practitioner. Ang estimate niya 100 billion ang estate. So ganyan po kalaki yan. So ang gusto kong sabihin, parte lang ito eh. So bakit pagdating yung ating in aid of legislation, may sapat na ba ang kapangyarihan ng BIR? Sa tingin ko sapat kasi ang middle class manginginig pagka kinokolektahan ng BIR eh. Pero bakit ang upper class hindi nanginginig? Kaya nilang idedma. 25 years dinidedma. 25 years sa papaikutin na walang magawa. So may kulang pa ba sa tax code? Kulang ba ang powers ninyo? Kung dagdagan pa natin yan, kawawa na yung middle class, hindi na siguro manginginig yung maihimatay na yun. Sobra na yung power na Actually, it's the middle class, kahit kailang pag-aaral dito sa Pilipinas, it's the middle class that bears the burden eh. Yung tax burden, nasa middle class eh. That's correct, kasi nga, they want to comply. Withhold na, absorb. Sometimes they cannot perfectly comply. May mga little mistakes. So, mas grabe. Iniipit sila. Instead of expanding the tax base, kung sino na lang yung lehitimong taxpayer, yung pa yung pinipiga.
Ang problema ngayon, pagdating sa upper class ng ating lipunan na 23 billion ang mga estate tax liability, hindi naman nakukolekta. So, yung mga former BIR commissioners, Bureau of Internal Revenue, tsaka yung present, yun pong imbitahan, ganun ba? Correct. Yun ang logical na imbitahan. Past and present BIR officials para matanong ang opinion nila. Lalo na yung highest official ng BIR, si Commissioner, matanong ang opinion niya. Sir, ma'am, bakit hindi na-kolekta nung time mo? How long? Ang tanong muna siguro natin, how long did you serve? How long did you serve? Kunyari, may mga iba dyan, 3 years, 4 years, tatanungin natin, ba't di na-kolekta? Ano bang, may napansin ka bang kakulangan sa Internal Revenue Code? Mga ganun, Tapos, yung present custodian ng records ng estate tax, siyempre, naka-folder yan or naka-computer file yan, para meron tayong updating. Ano na ba talaga nangyari dyan? I believe may nakolekta siguro kasi 1990s pa lang kaya umabot nga sa Korte Suprema yan, kini-question na yung forfeit ng mga 10 lots 11 Tacloban 11, or Leyte 10 or 11 let's say 11 lots in Leyte, Tacloban, mga ganon. So umabot hanggang Supreme Court yung issue na yun. So imbitahin po natin yan, and then sabi ko na lang to have a complete picture just in case merong gustong magtanong among the senators, administrator ng estate, imbitahin na rin natin yung administrator ng estate of Ferdinand Marcos. Pero hindi na yun. That would be either Imelda Marcos or Bongbong Marcos. Pero that would not be mandatory kasi more of in aid of legislation tayo kasi nga ang fact nga is hindi nakokolekta ang 23 billion, kaya nga ngayon pag ipataw mo na yung mga late payment, penalties, charges, etc., 203 billion na yun. 203 billion. Alam niyo ba, Jarius, nung binipicture ko yan, 203 billion, meron kasi tayong programa na AIX sa DSWD, yung Assistance to Individuals Under Crisis Situation. Yan yung ibig sabihin ng AIX. Ang maximum niyan pwede natin bigyan yung ating kababayan na naghihirap ng 3,000 pesos. Alam mo ba na yung 200 billion pala, ang pag-divided by 3,000 mo yun, 66 million Pilipinos ang natulungan sana nun? Ang magkakaroon, 66 million ng ating mga kababayan, mga naghihirap ang matutulungan. Tsaka kalahating milyong pabahay po ito doon sa mga nasasalanta ng bagyo, doon sa mga yung mga nasa hazard zones na mga bahay nila na kailangan ilipat. Tama yan. Na-compute din namin nga yan na 500,000 houses ngayon kasi ang 400 billion ang computation namin, 1 million houses yun. So 200 billion, 200 billion, 500,000 houses sa mga homeless na kababayan natin. So ganyan kalaki po itong pinag-uusapan natin. Yun ang tanong. Bakit kung middle class ng, let's say, ang kanyang tax due 50,000, nanginginig na sa BIR ko, kolektahin. Hindi mo i-zero in dito sa Marcos estate tax lang, pati po mga ibang estate taxes? Magsalita. Kasi pag magsalita nga sila sa kahinaan, kasi pwede nilang sabihin, iba ang rule sa income tax, malakas ang kapangyarihan namin sa income tax, pero sa estate tax, iba naman ang rule. So, i-point out, ipakita nila sa mga mambabatas, ano ang kaibahan ngayon ng estate tax at bakit mas mahirap kolektahin ito. So, more of in aid of legislation din ito, Jarius, Marisa. So, yung past and present PCGG, Presidential Commission on Good Government Officials, kailangan po bang maanood dito? Pwede siguro, pero medyo side issue na lang sila kasi taxes itong pinag-uusapan natin Kasi ganito yan kung merong property na illegally acquired ng isang tao, pero nung namatay siya ay recognized na property niya, kasama pa rin dapat yun sa estate niya kung saan kinocompute yung estate taxes. Kasi nakilala na siya yung may-ari
Although, illegal, let's say, isa illegal maneuver niya nakuha yon sa illegal means, ibang issue naman yun. Hinahabol ngayon ng PCGG yun kung ill-gotten wealth yun. Pero, kung recognized na part ng estate mo, talagang meron kang computation ng estate tax doon. Ng BIR. Hindi na kasalanan ng taong bayan niya ng BIR. Ninakaw mo eh. ninakaw nung tao. Nakinabang siya. Di ba? I mean, nilagay niya sa pangalan niya o sa pangalan na invento na pangalan pero siya rin pala yun. Yung mga ganun, di ba? Merong mga allegation na ganyan na American sounding name pa yung ginamit pero siya din pala yun. So, kasama po talaga sa estate yun and hindi dapat magreklamo ang mga heirs niya na bakit sinama sa estate yun? Ill-gotten naman yun. Pero yung problema nga yung namatay nga ang kumuha eh. Ill-gotten. So wala na pong may kasalanan doon. Hindi na kasalanan ng taong bayan yan. Alam mo, ang shortcut siguro na argumento dyan, it's part of the punishment for the ill-gotten wealth. That is part of the punishment. You are taxed for that as estate tax and if it's proven na ill-gotten siya, it will be confiscated. Ganun po talaga. And in this record-breaking amount, as you said, record na talaga. Ito po, yung mga dati pong abogado rito, kailangan bang maimbita rin? Kasi ang dati pala mga abogado rito na mahawak ng kaso for the Marcos Estate ay sila present Secretary of Justice Guevara, Tapos kasama ni John Aldea Bello Law Firm. Hindi, mahirap na siguro, Jarius, ang lawyers to invite them because number one, we are after facts We are after. So alam na yan ng facts from the point of view of the BIR, ano yung kahinaan ng ating tax code or ano yung let us say merong hindi klaro, ambiguous kaya hindi nila magamit. At saka alam mo na ako lawyer din kasi ako, if you invite me to squeal on my client, I can invoke na confidentiality rule, di ba? Di ba? If you invite me and then talk about the case of your client, hindi namin pwede gawin yun. Pwede rin niya sabihin na meron siyang obligation not to talk about the case of his client. So, useless na po yun. Hindi na namin sila imbitahin. Well, siyempre ngayon, inaakusahan kayo na usual yan. Namumuliti ka lang si Senator Pimentel dito sa investigasyon na ito. Kasi kandidato si Bongbong Marcos. Hindi ako okay. Ang kandidato yung apektado. Pero ano na lang po yun, natsambahan na lang yun, or anong tawag mo dun, nagkataon lang. Because this is a 20-plus-year-old case di ba? Nung inumpisahan ito, alam ba nating kakandidato siya? Hindi naman nung naumpisahan ito, alam ba nating hindi sila magbabayad? Hindi naman Hindi tapos yung hindi nila pagbabayad, kasalanan ko ba yun? Kasalanan ba natin yun? Hindi rin So tama na siguro yung paglilihis sa issue. It is a national interest. Lalo na ngayon when yung ayuda na can-afford lang daw yung ating bansa ay 200 pesos a month sa poorest of the poor. Ito na yung pinakamahirap na mga kababayan natin. Ang bibigay ay 200 pesos kada buwan. Dahil ang dahilan? Kasi wala nang pera nga ang gobyerno. Saan kumukuha ng pera ang gobyerno? Taxes or utang or donation. Sa donation yata, mahina na ang donation ngayon. Wala naman donation ngayon. Utang, nadoble na natin yung national debt natin from 6 to 12 trillion times 2. The taxes. Di sino na naman itatax natin? Middle class na naman. Yung mga nasa database nila na willing to pay. Kaya magtatanong na ngayon yung mga nasa database na legal taxpayers na itatax na naman, sasabihin naman nila, paano yung 203 billion na estate tax? So actually, it is a national issue, hindi ba? Is there kung national issue, therefore it is a legitimate issue to be discussed at any time. Nakakataon lang na we have an election. Tama.
Is there a chance po, Senator Coco, na ma-start itong Senate inquiry before the elections? Sana nga. That's why I will call my colleagues. I've been calling them, pero yung iba kasi baka out of the country. Then yung si Senator Gordon, alam kong too busy naman, unfair sa kanya na unfair sa kanya na hilahin ko siya from the campaign trail paupo. So mag-isip ka ko ng mga other ways to skin a cat, sabi nga ni SP Soto, na allowed by our rules. Titignan ko po, and hopefully ma-hear ito this month of April or first week of May, kasi babalik na kami sa May 23, and we will sit kasi as the Board of Canvassers. Yun ang inisip ko, baka dun, yung duty naman namin, doon na kami makafocus Board of Canvassers, hindi alam siguro ng ating mga kababayan na pagdating sa Presidente and Vice President, ang nagpo-proclaim dyan ng mga winner is Congress in joint session. Totoo. Sir, tayong dalawa lang naman nag-uusap, wala na may iba nakikinig, sir. Ano? May nagpe-pressure ba sa inyo na wag ituloy ito? Itong investigasyon? Na wag ituloy? Wag ituloy, wala naman. Pero meron lang ako nararamdaman na parang nag-increase ang mga atake sa akin. So siguro yun ang kanilang pressure sa akin. Kasi March 28 pa pala pinail itong resolusyon at hanggang ngayon hindi pa nasisimulan. Yan ang nakakapagtaka. Sir. Tsaka... Hindi, naka-break. Ano kami, Jarius? Naka-break kasi kami. Naka-break naman kami. Kaya... Pero nakapag-Senate Committee of the Whole hearing po tungkol doon sa agricultural smuggling. Hindi, okay. Ano yun? Kasi na-constitute na yun way before. But ang gusto lang sabihin ni Senate President, na nag-agree naman ako, we can read our rules to allow a hearing on this resolution. So, but ako kasi I cannot act alone kasi hindi pwedeng ako lang nag-file, ako mag-hear. Kailangan ko ng cooperation ng colleagues ko. So, naghanap po ako ng chairman who will hear this resolution. Kasi po, yung in the case of agricultural smuggling, nangangampanya po for President and Vice President sila Senators Ping Lacson and Senate President Tito Soto, and yet they attended. Ano po? Yes, choice po nila yun. Apo. Galing para sa bayan, ano? Sige po. Maraming Thank you very much po, Senator Coco, for your time and for discussing. Thank you anytime, Jarius, Marisa. Just text me kung ano pang ibang issues pag-usapan natin. Thank you very much. Thank you po. God bless and mabuhay po. Senator Aquilino Coco Pimentel III. It's 8:39. Balikan natin ang programang Sabog ni Jarius Bondo. Mga gusto makisali sa ating usapan, text nyo lang kami dito sa 0999-376-6768. 0999-376-6768. Pwede din kayo magpadala ng messages sa Facebook at YouTube. Okay, yung mga magte-text, don't forget your name and location. We'd love to hear from you. Yung mga nakikinig sa atin na taga Fairview, Quezon City. Hello, Doc Andy and Francis Aguila, Ed Langkil, Queenie Inchausti, Yeng and Liza Bonilla, Mar and Zenny Lee. Good morning sa inyong lahat. At yung mga taga Melbourne, Ronnie and Mike Davidson. Ay. Albert Garcia ng Sydney, Ernie and Marian Wong sa Toronto, Manong Pert Cruz ng Angeles, Pampanga at Mang Oka Catilo ng Infanta. Alikwanan ng Antipolo and Dr. Vic Luge ng Angeles City. Wow! We are all over. Teka, bago naman tayo makapaglibot-libot, kumusta na ba yung being vaccinated with boosters? Oo. Ito na mag-expire pala. Ilang doses ito? 27 million doses. Grabe, not peanuts, no? Oo. Makakapanayam natin ngayong umaga. Ano ba ang best na gawin tungkol dito? Meron pa bang vaccine resistance? Happy na ba ang mga na-vaccinate ng... Oo, at saka bakit nagkaroon ng sobra? Akala kong pinag-uusapan naman, hindi naman talaga sinama nung una sa unang kwentada yung booster.
Ang pinag-uusapan, 70% of our population. So that's 77 million. Times 110 million population. Oo. So, tapos ngayon, may lumabis. Ano nangyayari? Bakit ganito? At saka ilang billion din ito, no? Totoo. Okay, good Ang morning halaga. po, Dr. Tony Liachon. Good morning, Dr. Tony. Hi, good morning, Jarius. Marisa, magandang umaga sa inyo. Long time no talk po, Sir, sinusundan niyo parati yung mga kaganapan dito dahil dati rin kayong member ng National Implementation Task Force dito, tungkol dito sa pandemic response. Sir, ano ito? Bakit may labis to begin with na ganito karaming doses? May kasabihan kasi, Jairus, na management guru si Peter Drucker. We cannot manage what we don't measure. So, yan nga ang problem sa Department of Health, na yung pagmamonitor nila ng data. From the data pa lang number of cases, positivity rate, pag tinignan mo Bloomberg, ang dalawa lang naman ang tinitingnan ng Bloomberg, positivity rate at saka vaccination rate. At saka in-include lately yung boosters. So, nung nag-lower tayo ng number, dati pa natin sinasabi, isama yung vaccination rate na para mabantayan natin yung mga regions na low performers at para malaman din natin ng inventaryo. Kasi kailangan malaman mo inventaryo para malaman mo kung paano mo siya i-deploy. That's a basic management issue. So, doon sa sinasabi niyang deployment, kailangan kasi pagka Moderna or yung Pfizer na mRNA, di ba kailangan ito very low temperature? Hindi ordinaryong freezer or ano lang ito, di ba? Ang kailangan mo rin kasi dito yung cold chain facilities so that kung marami ka na order na bakuna, then titingnan mo yung characteristics of each vaccine, kung anong pwede mong ibigay sa highly urbanized communities na may cold chain facilities, at alin din yung pwede mong ibigay na madalian lang na kahit ordinary temperature na magagamit natin kaagad sa mga tao. So, these are basic things na talagang tinitingnan. At nung bumaba na kasi yung cases natin, nakita ko kasi, Julius, tatlong reason why na-impact ito Kasi kung maalala mo, Julius, yung unang in-order natin, marami tayong Sinovac, tapos marami tayong in-order na Astra ng private sector. Tapos last quarter lang ng 2021, bumuhos yung Western vaccines, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson's. Tapos nagmaramihan tayong bakunahan last December, umabot tayo ng 15 million. Ngayon, hindi clear at that time, sinasabi na ng CDC na ang Omicron or ang COVID, ang tamang ang tama na definition niyan ay actually 3 doses at hindi 2 doses. So, nakalimutang sabihin na ang vaccines natin dapat ay 3 doses at 1 booster. Kaya ang naman na kwentahan as of April 4, 66 million individuals are fully vaccinated with 2 doses at 12 million people receive booster, at tayo isa sa pinakamababa sa buong mundo sa booster. Kaya ang Department of Health nagtatawag pa ng 47 million eligible individuals to get the booster. Sa mga tuwid, hindi na ipasabi na ang kumpletong vaccination dose ay 3. Kasi nakuha ito nung sa Israel nung July of to be exact, July 29, 2021, na pag dalawang doses lang, marami pa rin na hospital. Kaya itong ginamit ng Israel na pang 3rd dose sila at ito inapproban sa US FDA at CDC.
Pero napansin din nila, nung dumating tong Omicron, yung third dose pala humihina in 3 to 6 months. Kaya it was the decision last March 29, magkaroon ka ng fourth dose. Mhm. Kaya sina Joe Biden nga, nagpa-inject na sila ng fourth dose. Sa mga katuwid, ang primary vaccination mo ay 3 doses at ang booster mo ay isa, that is the fourth dose. So hindi na ipaliwanag ito na, imaginein mo ako nag-iisip lang, Marisa Jairus, what will stop the 66 million individuals not to get na booster kung may vaccine hesitancy, pumayag na nga sila ng 2. So nangyari, dahil mababa na yung cases natin, ang akala nila, tapos na yung pagbabakuna. Ngayon, natambakan tayo ngayon ng bakuna. Samantalang kung sasabihin mong 3 doses ito, yung 27 million vaccine doses worth 13 billion pesos, kinuwenta to ni Joey Concepcion at 500 pesos per dose. 13 billion to. So yung 27 million na masasayang mo, matatabunan na kagad yung pagkukulang mo kagad. Kasi, imaginein mo, 12 million yung pa-booster. O hindi mo naman yung date. O yung mga 66 ngayon dahil bakuna. Hello. Yan. Nagsasapi po tayo, Doc Tony. Yan. Okay. Nag-e-echo din. Nag-iisip ko ba? Opo. Nagsagat ka. Yan. Nagulo yung natin communication. Teka ha. Ayan, may improve Yan, mukhang na-improve na. Hello? Jairus? Yan, okay. Okay. Pero yung sinasabi nyo, 66 million pa lang ang nakapag 2 dose. Ano po? Pero ang talagang target dapat, di ba, 77 million? Correct. So pababayaan na yung 11 milyon na yon dahil yun ang sasabihin, well, talagang yan na yung mga hesitant yan, ganon. Exactly. So, dapat ang punterihin mo yung low-hanging fruit na madali na natin convince by telling them through a regulatory approval kasi gagayahin mo lang naman yung US FDA and CDC na 3 doses pala. So, nakalimutan nilang ilagay yon sa equation na ang tunay na vaccination dapat ay 3 doses at hindi sa 2. Okay. So, okay. Kung ganyan, pwede bang, kaya ba talaga ng gobyerno mag-house to house? Kasi pinag-uusapan na ngayon house to house. Imbis na ipamigay daw yan sa mga nangangailangan bansa, tulad ng Myanmar, Papua New Guinea. Kung kapos pa pala rito, bakit natin pamimigay? Ito, dinonate na rin nga sa atin to. 27 million, halos donasyon karamihan yan. Ngayon, yun na yung total din na donate sa atin. Ba't hindi na lang i-house to house, sir? Kasi, sa totoo lang, ang hirap lumabas dahil walang masasakyan ang mga tao. Kung Metro Manila po, ito na, this is a megalopolis, kapos sa sasakyan. Lalo pa sa mga ibang lugar na layo-layo yung mga bayan-bayan, ganyan po. Tapos hindi dumarating halimbawa doon sa barangay nila yung bakuna. Bahay-bahay na. Gobyerno na ang pumunta. Hindi ako sang-ayon doon sa bahay-bahay. Bakit, pero sir? mas efficient way of doing it. Bahay-bahay tayo, paano malolocate yun? Ang ginagawa is pattern again after the US. Na ang gawin nila, yung Pfizer kasi at Moderna, tinapos nila EUA, ginawa nilang Certificate of Product Registration. Para ngayon, ma-distribute mo siya sa mga drugstore. Pero kahit hindi na, di ba, una nila muna sa Amerika ay EUA. Pero ang ginawa ng Amerika para madali ma-distribute, they created more vaccination sites at near the resident's home. Sa mga butika. So, what they nilagay nila sa mga butika, Walmart, Walgreens, CVS, para kunyari, nasa New York ka, punta ka lang sa isang Walmart, Walgreens, doon ka na magpapakuna. So, ang effective sa atin, since nilaunch nila rin na medyo late na rin yung partnership with the pharmacies,
hindi pa huli, ilabas lahat yung sa warehouse, yung mapapanis na yan. Sanay na sanay ang mga butika na yan at saka yung mga swilig. Para i-deploy yan, tapos ilagay mo, excuse me for mentioning yung mga huge, Mercury, Watsons, Rose, generics. So, kung kunyari ako, papasok na lang ako doon at magpapabakuna ako. Rather than mag-iimbudo ako sa mga malalaking gymnasium, wala nang panahon ng mga LGU leaders eh. Kampanya. So, yan ang isang pwedeng paglagapan. Pangalawang paglalagapan sa amin sa ospital, ang galing. Nagtawag pa kami, nagte-text pa ngayon yung may kamag-anak pa ba kayo, mga doktor? May sobra pa ngayon bakuna dito every Saturday. So lahat ng mga kamag-anak pa ng mga sekretary namin na pinapapunta namin sa penthouse at binabakunahan namin. So sabi ko, ba't hindi maisip yung ganyan? Ngayon may trust pa dahil nandun yung mga doktor, sila mismo nagpapaliwanag ngayon about the adverse event. So lalong dumadali. The other thing na madali rin is sa workplaces. Nakapag-lecture ako, siguro 100 lecture sa mga corporate, more than 90% to 100% ang vaccination rate. Bakit? Kasi kailangan nilang pumasok. At kung sila'y may sakit ng COVID, wala silang trabaho. So napakadali ring ilagak sa human resources at company physician para ma-distribute ka agad to. Nationwide pa. So dapat gano'n ang strategy. You involve many people at hindi bottleneck strategy. Kasi imagine, ilang ilang milyon yung nakakaisang dose pa lang? 12 milyon lang. 12. Kailangan nun isa pang dose man lang. Tapos yung 66 million na kailangan ng pangatlong dose. Oo. Ibig sabihin, kakapusin pa nga ito kung pangatlo, yung third dose. Third shot. Tapos pa yung 27 million na sinasabing mapapanis na. O kaya nga sabi ko, ayoko rin ipamigay kasi kakailanganin natin yan. Kasi according to the studies, kaya tayo ayos ngayon because of the vaccination last December na mega. Tapos nagkaroon tayo na natural immunity last January, December from the Omicron. So we call it hybrid immunity. But according to the WHO headline yesterday, we might have a surge in 2 months because our vaccines will wane from 3 to 6 months. At yan dahil may dumalabas ng variant in other countries. Kaya may surge in sa Europa, sa South Korea, sa Vietnam, sa Shanghai. Kasi yung BA.2, yan na ngayon ang pinaka-dominant na sub-variant ng Omicron. At may lumalabas pang na highly transmissible yung Omicron XE. So kunyari, quiescent period tayo ngayon kasi dala po ng ating malawakang pagbabakuna ng Disyembre using the high-quality vaccines ng last quarter at yung ating natural immunity, chill tayo dyan. Pero dahil may election campaign, meron tayong mobility issues, tinataya ako mga June or July, magkakaroon tayo ng surge. So I echo the same sentiment as the World Health Organization. Tsaka para makapasok na rin yung mga bata. Exactly. Na ng, face-to-face classes. Tsaka ang gagamitin bakuna niyan, Pfizer din at saka Moderna. So, tama ka, Jerus. Kailangan din natin ng strategy. Ang problema kasi ngayon, sinabi kasi ng government natin, with due respect to the government, ma-accomplish sila yan December. Pero nung sinabi nila ng December, hindi naman nila tinapos yung target goal nila na dapat 66 or 70 million. Para bang natapos lang lahat. At hindi pa naman pandemic is over. Kasi ang pandemya ay hindi pa dinedeclare ng WHO na over dahil other countries nga meron kalapit na lang natin 'di ba? Hong Kong pa lang, Vietnam at saka Korea. Mainland China ngayon pa lang lumalabas. Mainland China. At saka ang healthcare capacities noon na Marisa Jairus mas matindi sa atin. So dapat during this quiescent period dapat ngayon tayo bumobomba. Para sa ganun, sa June or July na magtatag-ulan at magiging weaker ang immunity natin because magwe-wane talaga yan, dapat handa tayo. So dapat din natin pinamimigay yung bakuna. Baka tayo ang magkulang later on at kailanganin natin. Dok Tony, may question ako.
Ang sabi kasi, ang booster is half the dose. Sa Moderna yun. Sa Moderna lang. With Moderna. Kasi kung sasabihin na yung pala dapat 3 doses and a booster, so kulang pala yung binigay na half dose ng Moderna. Talagang kailangan magpabakuna pa ng pang-4. Kasi ang mga doses kasi particularly sa mga bata, mas maliit na. So mas marami kang ibibigay katulad sa Pfizer, di ba? Pagka mga bata. So mas marami ka pang mabibigyan. So ang point doon, pwedeng paghati-hatiin yan. Oo, tama. Kaya mas marami pa sanang mababakunahan. Kaya lang tama si Jairus kanina. Sino yung mga cities na pagbibigyan mo na may cold chain facilities? Kaya dapat papasukin na nila yung nakakaintindi at distribution na para tingnan yung wall-to-wall inventory review at alin yung may expiry date. Tapos, with sense of urgency, work with the private sector. Kasi patapos na, 30 days to go. Election na. Siyempre, matabang na ang trabaho ng mga gabinete. Pero ang private sector, regardless of the leadership, kailangan ng ating mga workers, magtatrabaho pa rin, tayo pa rin, life must go on, di ba? Mapasok ka na. Ang tingin ko dapat mag-public-private partnership na at put in the right man for the right job para maayos to. Kasi when I was working with the corporate world, laging yan ang metric of success. Ilan na lang inventory natin. Sir, ano na lang po, 1 buwan na lang. Good. Ibig sabihin, naubos na yung 6 na buwan nating inventaryo. So, ang ibig sabihin nun sa sales or sa CEO, ibig sabihin, mabenta yung produkto mo. Achieve yung target. Nahit ang target. Yung marketing guys, magaling sila mag-advertise. Ang sales, magaling sila maghanap ng taong bebenta. At ang logistics, tama lang ang ino-order na hindi maglulungad naman yung inventaryo. Kasi pag sobra yung inventaryo, Jairus, hindi mo ma-manage kung ang shelf life nun umiiksi. Susunugin mo rin yung ibang gamot pagka sumobra pa. Kasi, di ba, masasayang din. Kaya dapat yan, nilalahad dyan kasama nung case data management na ginagawa weekly. Dapat nilalagay doon yung vaccination rate, inventaryo mo, para sa ganun, yung nakakaintindi, they can actually flag it. Nag-flag na si Joey Concepcion nakakaintindi na inventaryo kasi businessman yan doon pa lang lumabas. So, hindi transparent din ng gobyerno. May mga panis pala. Ang nagsabi pa, private sector. Imaginein mo yun. Ang laking pera yan, 13 billion. Ang inutang natin, 12 trillion pandemic-related expenses. Granting na 2% lang dyan ang nabili natin at donasyon yung iba. Kahit na, ang point niyan, ibigay natin ngayon na maayos para maprotektahan natin ang mga tao. At saka, hindi lang baka yung mga nabili natin, hindi pa rin natin naayos kung tama ang inventaryo nila at saka ang deployment. Hindi lang yun. Yung mga binili natin hanggang ngayon, hindi pa inaamin kung magkano yung presyo. Ayun na nga. Isa yun kasi kaya ayaw nila sigurong aminin din. There was a time when I was presented in the Senate at saka sa Congress when I highlighted that 50% of the sales were Sinovac, tinira ako the next day. Kasi nabiso nila na marami ang Sinovac na in-order. Ngayon, ang question ko nga ngayon, nasa na yung mga bakunang nabili na yun? Kaya wala tayong clear inventory of all the vaccines na nabili natin at alin dyan ang nag-expire na. Kasi binili mo Sinovac nung March of 2021. 6 na buwan lang ang shelf life nun Ilan kaya natira doon? Dapat ganun ang tanong Let's say yung sa Astra o yung October na Pfizer, Moderna kung scriptic, nalaman na lang natin pala na papapanit pa. Ang taas ng efficacy rate niya, 92%. Ang daling isa yan kasi sinabi mong high efficacy rate, 92%. Mabilis pala sa alas 4 na maibebenta yan ngayon, pambibigay natin sa Myanmar and Papua New Guinea. Saka sa akin, excuse me for saying this, by saying mag-expire siya, lalong baka mag-vaccine hesitancy ang mga tao. Kasi sasabihin, kaya nyo dinapabilis ngayon dahil mag-expire yan. Sana yan, silently,
ginagawa nila yung trabaho nila, and then they make moves right now to for a win-win solution on how to vaccinate the population. Yung pagkakabulgar ng private sector because out of exigency na 27 million ang mapapanis, yun ay ano lang, tingin ko, yun ay concern for the country na we will be wasting this. In fact, nag-react na si Senator Soto at si Senator Dulon. This is criminal negligence. And I agree. Yes. Oo. Eh sir, napagkitaan na kasi, nakickbackan na yan, kaya baliwala na sa kanila kung mapanis yan o hindi eh. Di ba? Yun ang problema. Yun ang yun ang concern kasi natin eh. Kaya lang, imagine natin wala na rin tayong foresight. Mismo WHO nagsasabi, magkaka-surge tayo. Ang Okta, nagsalita rin kahapon na magkaka-surge tayo. Nag-UP webinar sila. Okay, sige po. Thank you very much po. Thank you po for your input. Dr. Tony, for your inputs. Thank you very much. Thank you, Dr. Tony Liachon. But Miss Marisa, no? Alam mo, minsan naiisip ko, dapat ipakulam na lang itong mga sumalbahe dito sa bakuna na ito, yung mga kumikbak dyan at ano eh. Nagtanong nga ako sa mangkukulam eh, magkano ba ipakulam lahat ito? Magkano nga ba? Sabi sa akin, 2,500 eh. Akala ko 50 pesos lang pwede na. Magpakulam? Hindi, Barbie doll daw yung gagamitin niya. Okay. It's 9:05. Balikan natin ang programang Sabog ni Jarius Bondo. Babalik ang sapol at binabati natin ang happy birthday si Archie Po, Virgie Pansacola, Tess Mariano, and Sheila Munoz. At nagpapansit na ba si Boss Edgard Cabangon? Ay, dumating na ba yung pansit dyan ni Boss Edgard? Ay, tirahan niyo kami ni Miss Marisa, ha? Okay, and more prayers for the speedy recovery and complete healing of our dear friend, Ed Salonga. Sarap talaga pag may prayer warriors ka, no? Feeling ano kagad eh. Oo, guys. Wala. Kayang-kaya to. Kayang-kaya. Keep your texts coming dito sa 0999-376-6768. 0999-376-6768. Or pwede sa Facebook at YouTube. Puntahan nyo lang ang DWIZ 882 page. It's 10 minutes after 9. Yeah. Okay. Pagka ganito, napakainit ng mga survey pag itong panahon na papunta na sa eleksyon. Ayun, kalalabas pa lang ng latest Pulse Asia survey, March 17. March 17 to 23? Something, oo. At ang lumalabas dito sa survey, ang tinitingnan ng mga tao yung top 5 sa presidential candidates. Si Ferdinand Marcos Jr. bumaba ng 4 points from 60 to 56 from the previous Pulse Asia survey. Tumaas naman ng 9 percentage points si VP Lenny. Tapos bumaba si Senator Manny Pacquiao. Tsaka si Mayor Isko Moreno, parehong 8 na lang sila. Tapos si Senator Ping Lacson, 2 na lang. Yung iba, mga na lang 0.1, mga ganon. Pagka 0.1, that's only 67,000. Kung 67 million ang voters, 10% is 6.7 million. 1% is 670,000. So, pag 0.1, pag 0.1%, that's only 67,000. Wala na yun. Oo nga. Oo. Para mabigyan tayo ng, intelligent evaluation or reading ng mga surveys na ito, please welcome Dr. Jean Encinas Franco, Associate Professor ng Department of Political Science sa UP Diliman. Good morning, Dr. Jean. Magandang umaga sa mga tagapakinig. Thank you for your time, Professor Jean. Hello, oo. Itong surveys na ito, nagugulat yung mga tao. Sabi nga, yung may mga ibang presidential candidates nag-emergency meeting na dahil doon sa pagbaba ng kanilang nangyayari. Ano sa tingin niyo ba? To what do you attribute this pagbaba ni Marcos Jr. ng 4 points tapos pagtaas naman ni VP Lenny ng 9?
Sinasabi kasi ng mga pollsters, Jarius, na towards this time, dito talaga nagbubuo na ng kanilang mga preferences yung mga tao, no? And more or less, ito yung time that they're already solidifying their support. Binubuo na nila yung listahan nila sa mga kandidato. So, this tells us that the surveys that we are going to get from now on would be really what do you call this, ang tawag dito, mas mas more or less patungkol na dun sa talaga kung ano yung pwedeng mangyari on May 9, 2022. Pero sinasabi nyo sa surveys, ang undecided 3% lang eh. So lumalabas, yung mga nagsasabi na para dito ako, para kay ganyan ako, hindi pa pala talaga mga firm nito. Oo. Kahit naman yung mga kandidato na sinasabi nilang for this specific candidate sila, meron pa rin dong percentage na may soft supporters, no? Depende dun sa information pa na makakalap nila. At saka dun sa pag-convince din ng mga tao within their circles, di ba? So, yung kay Marcos Jr. daw, yung slide na 4 percentage points, hindi pa raw maifa-factor in doon yung hindi niya pagsipot doon sa unang presidential debate na inorganisa ng COMELEC mismo, no? Saka hindi pa raw maifa-factor in yung pagputok ng napakalaking issue na although last December pa pinag-uusapan to, November, December, talagang naging issue ngayon yung estate tax kasi kinumpirma na ng Bureau of Internal Revenue tsaka ng Presidential Commission on Good Government na totoo nga na meron 23 billion unpaid estate tax si Bongbong Marcos. Ano po? So, pero hindi pa raw mafa-factor ito. So, saan mafa-factor yung, anong nag-cost ng 4% slide niya? It's probably also dahil si Lenny yung yung tumaas talaga remarkably, no, compared sa ibang mga pangkandidatong kalaban ni Marcos Jr. It's probably also yung messaging ni Lenny, yung mga rallies. Kasi ako, sa opinion ko, kasi hindi pa naman natin scientifically na pag-aralan, no, yung mga rallies kasi sinasabi nila echo chamber, may ripple effect siya, di ba? Kasi parang, it gets to be publicized in social media, sa traditional media, tapos pinag-uusapan siya ng mga tao, di ba? So, people get curious. So, I don't think, walang effect yun, no? Plus also yung parang iniipit yung mga attendees na napapublicize, parang nagkakaroon tuloy ng nagbabackfire sa admin, Doon sa mga incumbents, lalo na. Oo. Although, hindi ko rin maintindihan yung panggigipit, yung reports na yan. Kasi if, di ba, leading yung supposed kandidato na so bakit igigipit? Hindi ko rin maintindihan yun. Bakit gigipitin kung leading naman, no? And ang ginigipit daw, tulad nung kahapon nangyari sa Pangasinan, si VP Lenny, yung mga yung mga gusto mag-attend doon sa rally kagabi sa Dagupan City, hinarang daw yung mga bus sa mga paligid na bayan, kaya napilitan daw maglakad. Oo, nakita ko rin yun sa Twitter. So parang bakit nila gigipitin kung confident naman sila doon sa mga kandidato nila, no? So ibig sabihin meron ding certain sense of takot dito sa mga rallies na to. Pero as you said, nagiging curious yung mga tao. So yung mga big attendance sa mga rallies, lang ito, kumbaga napiprick lang yung interest, parang gano'n na magbasa pa, o nakaka-convert yan mismo, no? Yeah, I think so. Kasi yung 9% medyo malaki yun, di ba? So, I'm pretty sure meron ding kinalaman dito yung mga rallies. People, became interested in Lenny, and then some of them probably got convinced of Lenny's message and yung nakita siguro nilang mga nagawa ni Lenny in the past. Yung going back to Bongbong Marcos, kasi ang magpa-factor in daw doon, yung hindi niya pagsipot doon sa mga debates na inorganisa naman ng mga private media broadcast outlets, Parang namili siya ng mga ina-attendan niya. Nakakasira ba yun ng kumpiyansa sa isa? Oo, kasi pwede kasing i-argue na hindi naman lahat ng tao, di ba,
nanonood ng debate. Pero syempre, ang ginagawa naman ng mga ibang kampo, ina-amplify nila. By saying na, yung hindi uma-attend dito, at lahat ito nako-cover ng media, ng social media. Tapos if you notice, lahat naman ng mga kandidato, whether presidential o vice presidential candidates na kalaban ni Marcos Jr., lahat yun sinasabi, di ba? Sinasabi during the debates bakit wala siya dito, or after the debates, or sa mga press releases nila. Tapos yung mga kanya-kanyang kampo, kanya-kanyang banat din kay Marcos Jr. kung ba't di umate na debate. And lalo na sa mga bata, no? If you notice, 18 to 24 millennials yung doon tumaas din si VP Leni. Alam na alam nila yung debate because they experienced this in school, eh. Diba? Sa high school, sa college. So, tinuturo na yung debating sa high school. Oo, yun din yung sense ko. And also, of course, yung celebrity power din sa rallies ni Leni, that it's fun, but at the same time, you're getting the message of this certain candidate. Yung ganon. I'm pretty sure. And also yung yung volunteerism na nakikita. I'm sure people are getting very curious about it. So yun yung parang ito yung nag-create ng parang momentum for Leni at yung bandwagon effect dun sa mga hindi niya supporters initially. Ang interesante nangyayari ngayon, Professor Jean, itong sa national level election, hindi lokal lang ito, pero hina-house to house na usually ginagawa yan pag may kinakandidato kang sa distrito mo, congressman, o kaya sa konsehal doon sa sa lugar mo, or maliliit na bayan, mga mayor, ganyan. Pero ito, presidente, hina-house to house na campaign. Totoo yan. Pareho tayo ng observation values. Oo. Ganyan, never ko pang nakita yan. At yung mga nakikita kasi nating nagka-house to house before, magbibigay lang ng pulyetos. If you notice, di ba? Bibigay, iipit sa mga pinto. Very passive. Ang nakikita ko ngayon, talaga, kinakausap nila. Di ba? So, yun yung remarkable. This is something that I have never seen in past elections. May engagement, Oo. And yung impact nito, I don't know kung paano natin makikita to, pero yung impact nito, I'm sure would be good, no, for Leni. Not only for these elections, but for people who are doing this, they're trying to appreciate the democracy at work. Diba? Especially for young people, I hope they learn something about this and do this for the rest of their lives, diba? Yung citizenship, yun yung beyond the elections, eh. Kumbaga sa Amerika, ang ginagawa kasi, telephone calls, eh. Yes, may mga telephone brigades yung Democrat and Republican parties, tinatawagan nila ang mga tao. Bahay-bahay din, ganon. Pero ito, pinupuntahan mismo, ang mga nakukuha kong kwento doon sa mga nag-house to house, na ipapaliwanag nila at na ipapakita nila doon sa binibisita nila na mali yung mga nababasa sa social media na kung ano-anong mga ginto na pamimigay, yung mga ganyan. Hindi totoo yan. Walang ganyang ginto. Meron na akong nakitang polyeto sa mga kabataan, na meron din silang parang comics tungkol sa fake news. So, how about the respondents ng surveys? Yun ang nakakapagtaka. Kasi wala akong, di ba, pag nagkukwentuhan yung mga magkakaibigan, may kilala ka na bang survey? May kilala ka na bang survey? 3 dekada na. Oo, parang wala. Kasi naman 2,500 lang or 3 to 3,000. Yung iba nga 1,200 lang all over the country. So, tapos ang ginagawa nilang sampling, hindi naman yung kahit nationwide, kumbaga doon sa nation, meron pa rin silang way of sampling na hindi siyempre lahat mapupuntahan nila. Diba? So, pa daw ang AB. Ayun, oo, talaga. Masama loob ron, Miss Marisa, inalis ka ron. May usapin pa nga ngayon to what extent would the DNE be really the DNE? Kasi nga magkaiba na, hindi naman daw comparable talaga yung economic nung mga survey organizations dun sa economic class or income class ng Philippine Statistics Authority. Iba kasi sila ng metrics. At saka sinasabi rin nila mahirap daw talagang mag-gauge. Diba? So, how much do we
put in sa belief and disbelief. Sa survey, ganito yun. Para sa akin, not all surveys are created equal. Okay. Iba-iba kasi sila ng metodolohiya, no? Yung survey na ang ginagawa nila, based sila sa online respondents. Kumbaga may ready panel na ng online respondents na ginagamit sa market research. Mahirap, mahirap, hindi ko sasabihin mahirap pagtiwalaan, pero talagang hindi ibig sabihin yun yung tinatawag na non-probabilistic sampling kasi hindi siya talaga, kumbaga may ready ka na na respondents. At saka maybe pero mabilis kasi yun. Yung kagandahan. Many times as you want, di ba? Pagka-online. Mabilis, oo. Saka baka meron ka lang napiprivilege doon na certain group of people di ba? Pero yung mga matatagal na talaga nagsasurvey, katulad ng Pulse at saka yung SWS, they're considered reputable, tsaka members sila ng mga survey organizations at the international level. I don't think they will compromise their methodology or their reputation for one election and for a specific candidate. To be fair to them, no, yun yung basa ko. So, tingnan na lang natin na ito bilang guide. And meron din naman sinabi sa column si Mahar Mangas, no, that the surveys do not really influence Filipinos. So, at the end of the day, kung sino iboboto nila, hindi sila naapektuhan pa rin sa surveys. May ginawa silang pag-aaral doon sa iba't ibang elections. That's interesting. So hindi pala nadadala sa bandwagon. Yun yung nila, yun yung findings nila. Meron akong nabasang present ng isa sa mga researchers ng SWS sa isang international conference. Yun yung findings nila. And that's true for all class segments. Ano po? A, B, C, D, and E. Kumbaga. Parang, ganun yung nila ganun yung findings nila. Hindi ganun kalakas yung epekto ng surveys. Although, syempre, di ba, natin yan, parang, sinasabi na natin yan na baka nagpapa-apekto yung survey. Kasi, syempre, natural sa mga kandidato na gamitin whatever search, whatever momentum, or whatever lead that they're getting to their advantage. So pagka nangungulelat ka sa survey, sasabihin mo walang kwenta yan, Pag nasa angat ka, siyempre gagamitin mo yun to your advantage. Pero, so, kung hindi nadadala sa bandwagon, ibig sabihin, Professor, pinag-iisipan talaga ng mga Pilipino kung sino yung dapat iboto, tumatalab yung mga voter education campaign, sa madaling salita. Titingnan natin sa resulta ng May 9, 2022. Oo, kasi ang simbahan ngayon, panayang ang simbahan Katoliko. Yun lang nangyari yan, na ganyan ka-active ang church. Tsaka yung mga Christian churches, Sinasabi nila, pag-aralan natin ang gusto ito, tingnan natin ano ba yung totoo, ano yung kabulaanan, diba? Parang labanan din ng truth versus distortions, Totoo yun, no? Kaya nga ako, hindi ko binibili yung sinasabing respect my opinion. Totoo yun, sagrado yung sagrado ang pagboto. Sagrado to dahil pinaghirapan to ng mga ninuno natin, lalo na ng mga kababaihan. Wala pang isang daang taong bumuboto ang mga kababaihan, 1937 lang unang bumoto ang mga babae. Pero, yung sinasabing respect my opinion, hindi ko bibilhin yun kung yung opinion mo based sa hindi makatotohanan or fake news, diba? Kailangan, parang sabi ko, act of citizenship ko yun na i-call out or sabihin in a very respectful manner dun sa taong boboto sa isang kandidato base sa fake news na hindi ito totoo. Yun sa akin, yun ang opinion ko dyan sa diskursong yan. Kailangan magkaroon ng open discussion. And that's the importance of debates. Pero sa buong mundo naman, pag leading yung isang kandidato, ayaw talaga sumipot sa mga ganitong debate. Oo, kasi siyempre parang why rock the boat, no? Siyempre yung mga strategists, yun yung Yun yung kanilang sinasabi dun din sa kandidato. Pinoprotektahan na nila yung lead na mayroon yung kandidato. Umaasa ang mga ibang candidates, national and local, doon sa command votes na tinatawag, yung endorsement ng certain religious groups, or employer. How strong are those? Oo. Ang sinasabi nila yung command votes, very important in a tight election. Pag medyo dikit,
So lalo na kung halimbawa gusto mong habulin yung isang lead ng kandidato tapos dikit, importante daw yung command votes, no? Pero yung ibang religious blocs na merong command votes din, mahirap din isipin to what extent do they impact the outcome of elections. Kasi nga, usually yung nangyayari, lagi naman sila dun sa nananalo So parang nanalo ba sila dahil sa support or dahil talagang leading in the first place yung kandidatong to? Doon sa vice presidential race naman, Professor Jean, umangat si Sara Duterte from the previous, bumaba si Senate President Tito Soto, umangat naman din ng konti si Kiko Pangilinan. Pangilinan ba, sa tingin niyo, Professor, nahihila siya pataas ni Leni Robredo? Oo, tingin ko nahihila siya pataas ni Leni Robredo because parang mas nakikilala siya ng mga tao dahil din dun sa support na binibigay ng mga tao kay Leni Robredo, no? Parang ang tingin ko it's the other way around for Marcos Jr. and Sara, no? Parang Sara's vice presidential candidacy contributed to Marcos Jr.'s presidential candidacy. Oo. Pero umangat si Sara, samantalang dati, nung una ang mga surveys, number 1 si Tito Soto. Halos wala si Sara as VP, Ngayon, biglang nalampasan na siya. Oo, kasi siguro dahil dati people were expecting Sara was going to run for president. Ayun, oo. So hindi nila nako-consider. Tapos, and Tito Soto naman, early 90s pa, di ba? Political scene. So, tapos meron pa siyang yung... Oo. So, kilalang kilala siya talaga. Pero, hindi na-attribute kay Mayor Sara yung mga disgustado, halimbawa dito sa administrasyon ni President Roddy Duterte, hindi napapasa kay Sara, halimbawa yung mga nanood ng Farmally investigation, ganon, gigil, hindi na ibibintang sa kanya. Kasi yung Farmally parang to my mind, hindi siya gaanong naidikit talaga kay Pangulong Duterte. Hindi siya ganun katinding na idikit compared to NBNCTE deal noon ni Gloria Macapagal Arroyo. So parang hindi siya ganun, hindi ganun yung yung impact sa kanya. Maaring may mga umayaw kay Duterte based on yung sa response niya sa pandemic, yung mga nawalan ng trabaho dahil sa lockdown. So, miski inamin ni President Duterte na appointees niya yung 2 tao dun sa, the top 2 guys dun sa DBM purchasing, that unit na nag-purchase. Yung top 2 men, yung mga abogado niya from Davao City days, tapos close friend niya yung Chinese na... Totoo yun, magandang observation. Sa tingin ko kasi naalala nyo, yung mga tao, nagtuturn against sila sa president pag talagang diretsahan siyang parang yung ERAP. Diba? Yung ERAP na talagang siguro yung segment of the population needs to be oriented as to the bureaucracy. Yung parang kasi kailangan diretso siya niyang kumuha ng pera. Alam mo yung ganon? Yun yung doon Yun yung tinitingan ko doon. So, sa tingin niyo, malaki pa rin ang pagbabago sa next surveys? Kasi may isa pa one last survey round ang mangyayari before the election. Towards the... Kasi yung hindi natin alam kung magsasucceed yung mga unity talks, pero it's getting to be too late in the game kung ano pang merong unity talks or kung magsasucceed man. At tingnan natin yung impact ng mga house to house ng kampo ni Leni.
And of course, it's really an uphill battle, no? Tapos meron na ring mga celebrity power doon sa mga rallies ni Pacquiao at saka ni Isko. Pero talagang hirap. Alam naman natin lahat na 6 na taon na naghanda si Marcos Jr. sa kanyang kandidatura. Talagang hirap yung mga kandidato na tibagin yung kanyang lead, no? Hasang-hasa na yung campaigners niya. Oo. Pero yung lead na nakuha ni Leni, it also shows that yung pagod ng kanyang mga volunteers is paying off, no? And it remains to be seen whether there's really enough time to to really parang come up with a lead that would also or come up with a momentum that can at least be near the numbers of Marcos Jr. no, in the days leading to the elections. Talagang I'm pretty sure alam nila na mahirap. Okay, thank you very so much for those insights, Professor G. Maraming salamat po. God bless and mabuhay po kayo. God bless, mabuhay, and thanks for having me. Good morning. Bye-bye. Bye-bye. Associate Professor ng Department of Political Science sa UP Diliman, Dr. Jean Encinas Franco. Ang ganda ng mga paliwanag niya. Mas naiintindihan natin ngayon yung mga nagaganap sa atin. Tsaka yung sinasabi ni Professor Jean, talagang nag-iisip ang Pilipino, nakakatuwa. Lalo na yung kabataan. Pinag-iisipan ng gusto yung sino ang dapat ihalal, Kasi alam mo, nagulat ako nung registration ng voters. Ang daming kabataan pumipila, bumabalik. Kung hindi pa sila naharap, pipila ulit. Bilib ako. Talagang they're involved na, Okay, it's 9:34. At ngayon, balikan natin ang programang Sabog ni Jarius Bondo. At 9:38, mga kapanayam natin, ang lead convener nung IM Pilipinas. Ikaw muna, Pilipinas. Ikaw muna, Pilipinas. Pero it also stands for Isko Moreno. Pero tumiwalag sila sa kampanya ni Isko Moreno at lumipat sila kay Leni Robredo. Ang makakapanayam natin ngayon ay yung lead convener nitong grupong ito. Tatanungin natin, ano ang nangyayari? Bakit ganon? Si Ginoong Tim Orbos. Good morning. Morning, Tim. Good morning, sir. Jarius, sir, magandang umaga po sa inyo at mukhang may kasama po kayo dyan. Miss Marisa. Miss Marisa ito. So, kasama natin live. Yes, good morning po. Yes, so anyway po, kung ano po tanong ninyo, yan. So yun, bakit kayo tumiwalag sa kampanya ni Isko Moreno? Kayo ang nagsabi sa kanya na kumandidatong presidente, yung grupo ninyo, di ba? Opo, hindi naman ho namin dinideny yan, but I think nagkaroon ho ng iba na ho yung panahon ngayon nung nagsimula tayo nung 2020 when we made that call. Ako naman ho at that time, ang problema natin was the pandemic, ang laki ng problema ng bansa. So there was a need for us to pivot na dapat magkaroon tayo ng isang presidente na may kilos para matagunan kaagad yung problema po ng ekonomiya. And nakita po natin yung ginawa ni Mayor Isko. Maganda naman ho talaga yung ginawa niya sa Maynila. Quick response. And we thought it best na siya ho talaga ang bagay sa atin. At yun po yung aming hiningi sa kanya. Nagpasalamat naman ho kami na tinugunan po niya yung aming tawag. Ang diferensya po ngayon dalawang bagay po. Unang-una, nakikita po natin yung problema ng sobrang divisiveness sa ating bansang Pilipinas na talagang makikita natin na hindi na natin nakikita talaga yung tunay na problema dahil sa masyadong mabigat yung hiwalayan natin. At ito po ay pinanggagalingan ng away ng nakaraan at yung kasalukuyan. Pinipilit po nating burahin yung nakaraan at pinipilit tayong bumalik sa nakaraan na hindi dapat nating gagawin. Kasi nasubukan na ho natin ang nakaraan, nakita ho natin ang problema, bakit pa ho natin ibabalik? So the divisiveness that will push us to bring back the past ay
napakadelikado po, no, na nakakatakot. At ang isa pa, ang susunod po na rason kung bakit kami ay naman Manong Julius, hindi naman po kami, the call is first to find a unifying factor amongst the candidates na hindi po doon sa administrasyon, no? Kasi nakakatawa nga ho, first time na nagkaroon ng united administration and first time din po na hindi united na oposisyon. So nakita po namin, which is the second factor, bagsak ho yung surveys ng mga oposisyon. In fact, even our candidate, si Yorme, bagsak po. So we thought it best na bakit hindi tayo magsama-sama? Kasi meron pa naman nung oras eh. Sayang naman ho yung pagkakataon na pagsisisihan lang ho natin balang araw na hindi natin ginawa yung gusto natin. Sabi nga ho namin, kung hindi natin kayang maidala sa Malacanang yung gusto nating tao, in this case kami, Isko Moreno, dapat ang ating layunin na lang na natitira ay pigilan o gumawa ng paraan na wag pumasok yung ayaw nating pumasok na maging presidente. Tim, ang hinihingi ninyo ay magkaisa yung siyam na presidential candidates laban doon kay Marcos Jr. na leading, ano? Opo, yes, sir. Unification, sa madaling salita, ang nais nyo ay mag-withdraw yung iba para isa na lang sa siyam ang itataguyod. Ganun ba? Kasi unang-una madami yung pwedeng arrangements na gagawin tulad doon na nabanggit ko dati sa mga kausap ko. Nagawa naman ho yan sa ibang bansa, katulad doon sa Israel, nagsama-sama yung mga oposisyon, nagkaroon ng coalition para labanan yung majority, na nagkaroon ho sila ng power sharing. So madami yung paraan sanang pwedeng gawin. Unfortunately we don't have the luxury of time. We're talking here of practically isang buwan na lang. And kung papabayaan po natin mag-usap-usap yung mga yan, sa totoo lang lahat naman kahit anong gawin mo, tingin nila mananalo sila. And rightly so, karapatan po nila, kaya ho sila nandyan. Kung pwede naman ho sana, isatabi na muna nila yung kanilang, sabi nga ho nila, yes, it's fine to finish the race. It's fine to try to win the race. But at the end of the day, baka nakakalimutan nyo why you are running the race in the first place. Hindi ba para sa bayan ito So pwede ba set that aside? The best possible way, kung sino yung lamang, yun nang tulungan natin. And then bahala kayo. If it's really for the bayan, di salamat. If you want it to be transactional, paghatian nyo yung kabinete, that's up to you. But sa amin ho talaga, if we can still do something, lalo na po ako naranasan ko po yung panahon ni Marcos. I'm not going to judge them for who they are now, but based on what has happened before, I would rather keep my cards na hindi ko muna, ba't mo susubukan yan? Nasubukan ka na nung araw. So, nakikiusap po kami sa lahat ng mga presidentiables. Usap-usap po kayo. Support the number one candidate right now in terms of survey. At saka nakikita naman natin, nararamdaman natin si VP Leni siya talaga. Yung 4 weeks, kung sakaling biglang, sabi nga nila, paano kung biglang si Yorme ang lumamang by the 3rd week? O hindi shift tayo sa kanya. Ang ibig sabihin, at least nag-uusap-usap na kayo. Then, how to do it. Pero sir, if they cannot do it, di na rin ho kami mag-aantay ng mga supporters nila. Then we will have to make our move on our own. I see. Kaya, may nakikita ba kayong talks between Mayor Isko and VP Leni? Wala kayo nakita, kaya humiwalay na lang kayo. And I understand, 400,000 kayo? Actually sir, mahigit pa kasi sinamahan din kami ng grupo ng volunteers ni Manny Pacquiao nung sometime November, sumama sila sa amin. Roughly, we're about close to 2 million na ngayon na volunteers. But maganda naman dito, hindi lang naman kami ang gumagalaw ngayon. We have been approached by several other organizations na parang, yan lahat ang nasa utak na lahat ng tao na ba't di na lang kayo mag-uusap-usap? Diba parang, hindi lang humasabi-sabi. Kung yun yung role namin, kami ang mag-verbalize nito sa lahat at sabihin namin, mag-usap-usap na kayo, kala na, sir, magagaling ho sila, kaya sila ginawang presidentiable. Nag-apply sila dito sa trabahong pagka-presidente. What is calling
your fellow candidate or text man lang or allow somebody to mediate with you. Hindi pa pwede na lagi sinasabi nila, hindi, wala na yan, tapos na yan. O kaya, hindi, tatapusin ko to. I will never quit. There is nothing heroic. If you need to quit, you quit. For the sake of the country. Oo nga eh. Nothing shameful. Oo, gagawa ka lang naman ng last stand kung wala ka ng choice eh. Di ba? Kung magkakagera, last stand ako, hindi na darating yung supplies, pagkain, reinforcements, wala. Last stand na, napaligiran na tayo ng kalaban, banatan na lang dito. Pero kung may pagkakataon kang mag-retreat to fight another day sa isang digmaan, di ba? At mas makakapag-regroup kayo at mas marami na kayo, bakit hindi, di ba? Oo, at saka ano ho yan, I mean, kung ikaw ang nakatulong para to prevent, hindi ho yung tutulak mo yung isang kandidato na ano mo rin, na nakikipaglaban sa'yo, but to prevent what we perceive would bring back a dark period again in our history. Bakit hindi natin gawin yun? Yun lang naman yung hinihingi namin sa kanila. Sir, ako tumakbo ko. I tried running sa Congress before. Sa Pangasinan. Ano ho yan? Natalo po ako. In the middle of the campaign, lahat ng tao, mahal ka, lahat ng tao, magpapakamatay, everything. Lahat na lang, up to the end, sama-sama tayo. Pag natalo po, tapos na. Na-realize mo na when you're down, you're down. So sabi ko nga, pwede ba, while we still have time, little time that we have, mag-usap-usap na sila. Meron ka bang nauulinigan team na nag-uusap-usap na nga sila? Halimbawa, has Vice President Lenny reached out to the 8 other candidates na non-administration, si Isko, Ping Lacson, Manny Pacquiao, at yung mga iba pa? Has she done that? Opo, I think in the course of calling for unity, nalaman ho namin that there are many attempts past and ongoing on their level na mag-usap-usap sila. Siyempre, apektado dyan yung mga kasama nila, yung mga lalo na po yung mga funders, I'm sure, gusto nila mag-usap-usap na yan. Pero siguro, yung sa amin, kaming mga volunteers or people on the ground na naririnig talaga namin yung nangyayari at yung tugon ng bayan na nakikita ko namin, we're the ones calling for this right now na pwede ba, hindi naman kami, wag naman kaming ipasubo nyo dito. Pwede bang gawan nyo na muna ng paraan. So, yan po. In fact, we're willing to be the ones to make the opportunity for them to talk. No? But, well, anyway, sir, may panahon pa naman. We believe that there will be a light at the end of the tunnel. Hopefully, mag-Holy Week, di ba? Subukan po natin. Time to reflect, ika. Oo. So, in that light, inabanggit mo, ng mga supporters, kayo ba, nung magsiswitch kayo kay VP Lenny, kayo ba ay nakipag-meeting muna sa kanila at meron kayo mga hininging political concessions? Ganito po, Manong Jarius. Unang-una ako personally, hindi ako nag-shift. Hindi, nag-shift pa. You may even say pa. No? But definitely where I am right now, I am calling for unity. Pero madami na ho sa amin ang lumipat na. Ako personally po, I am calling for unity. Ang ano ho yan, nagsimula ho because we came together. Actually, in-approach po nila kami to work kasi narinig nila si Yorme doon sa laban, doon sa 203 tax case na inahabol natin kay La Marcos. So nilapitan po kami ng some of them sa grupo ni VP Lenny. Lumapit din yung ibang grupo sa grupo ni Senator Pacquiao, kay Calyodi, no? And then we formed a non-partisan, no color, no candidate effort to push to pressure BIR or bring to the consciousness of the people yung tax case. So nakita namin na it can work. Pwede naman pala na if there's a common cause, may magagawa tayo. And so, na-realize namin na, sige, maitulak mo man siya na ma-realize yung tax case niyan. Pero mananalo pa rin siya, di ganun din naman yon. So, we decided to call for a unification candidate. So, ano ang naging tugon sa inyo ni Yorme? At ng mga campaign strategies?
Well, I will, understandable but unfortunate na immediately as soon as we came out with that statement, nireject agad ni ng campaign team ni Yorme. Understandable naman yun kasi siyempre they have to take that road. But sa akin man lang sana, pwede naman pinag-isipan nila ng konti kasi para sa kanila yun eh. Kaya lang, yun na wala na tayong magagawa. I also talked briefly with the camp of Senator Pacquiao. Medyo sa kanya naman, he'll also finish the race, although he will support us for any efforts para maano yung grupo ni Marcos, which is naman para sa akin ganun pa rin yun. So I guess sayang yung call for unification but there are also groups and ito nakakatuwa po coming from the so-called silent majority, so-called the third force na nagsasabi sa amin ngayon na sama kami diyan. Pas maganda na yan. We have a chance and let's take that chance right now. Okay. Thank you very much, Steve. Magkwentuhan tayo uli in the future sana, no? Kasi baka may magbunga rito after the Holy Week. Kailangan namin makausap ka uli. Jarius, but even as we speak, ang bilis ng pangyayari, no? Just to nagulat din ako, taga Pangasinan po ako, nakita ko bigla yung galaw nila sa Pangasinan. Antindi. No, ako naman the way, and this is how we should look at it dahil may hinihingi ko po sa lahat na wag natin tignan lagi na pro-Leni yung isang bagay na ganyan na nagsasama-sama lahat ng tao because it can also be anti-BBM. And then that should be the unifying factor. No personal po kay BBM sa kanila po, but I think this is something that we have learned already from the past and something that we should avoid in the future. So, yun po, no personalities, it's something good na nangyayari sa Pangasinan. Grabe yung suporta na nakita po namin. 60,000 daw ang dumalo doon sa Dagupan City Rally kagabi ni VP Leni. Oo, and then that was just a city. Isa pa lang ho yan, but ang balita po namin, all over where she was, nakaano ho yung tao, nakapila at they wanted. And nagulat po ako kasi mabilis lang po ito. Suddenly, kasi siyempre, touch naman ako sa kanila. Ang daming lumabas na Bani for Leni, Burgos for Leni. Kumbaga, hindi naman yan noon lumalabas. Biglang nagsulputan. Meron palang doon, silent. Bayan na ngayon. Opo. Okay. Thank you very much. Thank you. Yes, sir. Oras na binigay mo sa amin. Thank you po. Thank you. Thank you. That was Tim Orbos, founder and chairman ng Ikaw Muna Pilipinas. It's 9:54. Sa pool ni Jarius Bondo. Mga text ni Sarisa. Yeah. Sabi ni Veronica, I do hope and pray Senator Coco will find time to explain to the masses the issue on estate tax and find partners to help him pursue the case against BBM. Matetelevise yan, malamang. Pagka natuloy yung Senate hearing dito on estate taxes at bakit hindi nakukolekta. Sabi ni Emil Egaloy, naimbag na bigat kada kayo, Sir Jarius and Miss Marisa. I'm an avid listener every Saturday sa programa niyong Sapol sa DWIZ. Thank you. Keep up the good work and ipagpatuloy niyo po ang balancing pamamahayag sa radio program niyo. Thank you very much. God bless po. Thank you, Emil. Saan siya? Sa Ilocos? Ilocos. Ilocano naimbag na bigat. Oo. Sabi naman ni Rico ng Montalban, good morning, Professor, and beautiful, sexy Marisa. Kita ka ba? Ewan ko. Hindi. Punong-puno na ng party list ang Pilipinas. Magandang business para sa mga greedy people. Panoorin ka na lang namin, Miss Marisa, para gumanda ang araw namin. Sabi ni Nona, tuwan-tuwa siya sa interview kay Tim Orbos. Sabi niya, wow, ang gagaling magsalita, explain ng mga guests today. Kapalo yan. All eye-openers. Okay. Thank you. Sabi pa ni Angelo Redaha, good morning po, Sir Jarius and Miss Marisa, TGIS. Happy weekend, araw ng kagitingan. Keep safe. God bless.
from You too. Malolos, Bulacan. God bless you too. Si Tatsiana San Vicente, bakit di po nyo diretsuhin na lang? Huwag na po kayo magpaligoy-ligoy para po sa aming mahihirap na ang utak ng lahat yan ay si Digong. Di ba friend niya ang China? Huwag nyo isisi sa mga ahensya. At maawa po kayo sa aming mahihirap. Ipaalam nyo po sa amin ang katotohanan. Si Rosel D. Hello po, Sir Jarius and Miss Marisa. My Saturdays. Stay safe, stay healthy. Hello, Pray Rochelle. ko ma-enlighten ang minds ng voters. Clean, honest, fair election. God save the Philippines from the families of unitives now using our money to be in the position this May 9, 2022 election. Si Roberto Tapia, good morning, Jarius and Miss Marisa, watching from Malabon. Oh, basta kayo dyan. Oo, thank you for keeping us company. Salamat sa ating mga resources. Greet ko lang yung dentista ko. Kumusta kayo? Dr. Camille Bautista. At si Ellie, yung kanyang assistant. Alright. Ang galing ng mga resource persons natin as usual, ano? Salamat kila Senator Coco Pimentel, Dr. Tony Liachon, Dr. Jean Encinas Franco, and Team Orbos. Salamat sa ating technical support, Winner Contahino, Communication Assistant Maze Alino Dayon, and Joanne Punay. News writers Abby Alino Angeles and Gilbert Perdes. At sa SOCMED, si Kim Gomez and Jam Arayo. Salamat sa ating mga sponsors. We will see you again. 2 Saturdays from now. Dahil ano pala tayo, wala tayong Black Off tayo Saturday episode. Black Saturday, off tayo you buong have station. Meaningful Holy Weeks observance. Okay, thank you. This is Miss Marisa. Samahan niyo kami ulit. Next week, 2 weeks from now. And Jarius Bondoc po nagpapaalala, magdadasal tayo. Lalo na ngayon magpagkakataon natin mag-reflect this Holy Week. No? Yeah. Thank you. Have a good day. Abangan. Kasunod po kagad natin sina Jerry Flores and Sally Ortega Bueno sa Mr. Taxman.